Ilagay niyo rito lahat ng mga armas na iniwan ng Lola Doring niyo. Hindi na po ba namin gagamitin ulit yan kahit kailan? Hindi sa gayon. Ngayong gabi, bitag muna gagawin natin. Pana, apoy, at saka ambush. Maghiwa-hiwalay tayo. Hindi natin kailangan mag-focus sa isang lugar lang. Hanggat maaari, dapat marami tayong mapatumba ngayong gabi. Hindi tayo titigil hanggat hindi nila tayo tinatantanan. At hanggang sa makaharap natin ang pinuno nila. Ang hari ng mga aswang. Sabi nila, blood is thicker than water. Pero paano kung sariling kadugo mo pa pala ang magpapahamak sa'yo? Anong gagawin mo? Tatalikuran mo ba sila? O magpapatuloy ka lang na sundin ang mga gusto nila? Kahit alam mo sa sarili mong hindi na tama ang pinaggagawa nila sa'yo. Bago kayo magpatuloy sa pakikinig ng kwento, pasagot naman ang tanong na yan sa comment section. Huwag niyo na rin kalimutang mag-like at subscribe sa channel ng Kwentong Takip Silim para sa iba pa nilang mga sulat na ibabahagi sa atin. Malay nyo, isa na pala ang mga kwento nyo sa napili nilang basahin. Happy listening! Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Isabel. Hindi ko tunay na pangalan. Dati akong researcher sa Maynila at ngayon ay naninirahan na sa Bohol. Hindi ko na lang babanggitin kung saan sa Bohol. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang kwento na kahit ako, hindi ko akalain na mararanasan ko sa tanang buhay ko. Pero siguro ganun talaga kapag masyado kang invested sa mga bagay-bagay, pinipili mo talaga silang tutukan. Tungkol ito sa dalawang magkapatid, sina Hara at si Santi. Hindi rin nila tunay na pangalan, pero ikukwento ko sa inyo sa point of view ni Hara para mas maramdaman niyo kung ano nga ba ang pinagdadaanan nila. At ako, tagapaghatid lang sa inyo ng kwento kung tungkol saan nga ba itong pagsubok na kinaharap nila. At kung paano nila ito nalampasan, lalo na't pinagdaanan pa nila ito sa lolo nila sa tuhod na si Don Lucio. La? Gising pa po ba? Oh. Lola! Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Santi, si Lola Doring! Kuya! Ano nangyari kay Lola Hara? Hindi ko alam, kuya. Pumasok ako kasi papainumin ko sana siya ng gamot niya, pero pagpasok ko dito sa kwarto niya, nakabulagta na siya. Anong gagawin natin, kuya? Wala na Hindi. wala. Hindi to pwede. Si Lola Doring na lang meron tayo. Hindi pa niya tayo pwedeng iwanan. La, gumising ka, La. La. Sinong gagawa nito kay Lola? Hindi ko rin alam, Hara. Pero kung titingnan mo to, Ano yan, kuya? ito, hindi to basta iniwan. Parang sinadyang iwanan to sa tabi ni Lola Doring. Pero bakit iiwan niya sa tabi ni Lola? Hindi ko alam. Pareho tayong walang alam dahil biglaan lang naman ang lahat. Pero kasi tingnan mo to, may kasamang papel. Babasahin ba natin yung nasa loob? Baka makatulong pa sa atin yung laman nito para malaman kung ano nangyari kay Lola. Kuya, wag na. Wag na nating pakialaman yan. Hindi ba sapat na patay na si Lola? Baka malaasin pa tayo pag pinakailaman pa natin yan. Kuya! Dumikit ka lang sa akin, Hara. Huwag kang bibitaw. Tara, sindahan muna natin yung gasera. Sa tingin ko, kailangan talaga nating tingnan tong papel. Unahin muna nating asikasuhin si Lola, kuya. Hindi ko pa rin matanggap na malamig na ang balat ni Lola, Miss Anne. Kanina lang dapat papainumin ko siya ng gamot. Ngayon hawak ko na ang bimpo at pilit siyang pinupunasan para lang magmukha siyang payapa. Ang hirap makita na wala na siyang hininga. Si Kuya Santi hawak-hawak niya ang kamay ni Lola. Nanginginig. Hindi pa rin makapaniwala. Tahimik lang kami. Pareho naming hindi alam ang susunod na gagawin. Sa loob ng kwarto rinig lang malakas na kulog sa labas at ang gasera na mahina ang sindi. Ramdam ko ang bigat ng gabi. Ramdam ko rin na mula ngayon, wala na kaming matatakbuhan, kundi ang isa't isa na lang.
Pasensya na. Pero kailangan ka na naming bitawan. Hara, takpan na natin siya. Kukuha lang ako ng kumot. Hindi ko pa rin matanggap, kuya. Parang kahapon lang kasama pa natin siya. Habang pinapaalala niya sa atin yung kwento ng pamilya natin. Hara, baka hindi lang kwento yun. Itinapat ni Kuya Santi ang gasera sa papel. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Pagkahila ng tiklo, bumungad ang mga guhit, linya at simbolo na parang mapa. Sa mga oras na yon, alam kong hindi yon ordinaryong papel lang, Miss Anne. Ano yan? Bakit parang lumang mapa, Kuya Santi? Oo, pero hindi lang to basta mapa. Tingnan mo tong mga guhit. Mga bundok, mga ilog. Pero may mga simbolo na hindi ko maintindihan. Mga krus, tatsulok. Tapos parang mga anino ng hayop. At ito, bilog na may marka ng buwan. Para bang ritual. Kuya, baka kaya namatay si Lola dahil dito. Tingin mo. Siguro, gusto niyang ipagpatuloy natin kung ano man to. Baka may iniwan siyang hindi natapos. Huwag mong sabihin sumpa to. Hara, baka kaya tayo iniwanan ni Lola ng mga to. Kasi mukhang hindi lang basta dugo ng tao ang meron tayo. May kasalanan, may sumpa. At baka oras na para harapin natin yun. Magdamag kaming hindi nakatulog ni Kuya Santi. Tahimik lang kaming nakaupo sa sala. Hawak niya ang lumang papel at ang itak na parang ayaw niyang bitiwan. Habang ako naman, iniisip kung paano kami biglang naiwang mag-isa. Hara! Santi! Ako to si Kapitan Rogelio. Pwede ba akong pumasok? Bukas po yung kapitan. Pasensya na po, Kap. Kagabi lang kasi. Oo, alam ko iya. Nakikiramay ako sa inyo. Nasaan nga pala ang katawan ni Aling During? Nasa kwarto pa rin po, Kap. Hindi pa namin nadadal sa punerarya. Hindi pa rin ako handa. Mamaya pa namin tatawagan ng punerarya. Gusto muna naming masiguro kung may iniwan siyang clue o dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa kanya. Santi, hindi lahat ng bagay may paliwanag na ganyan. Minsan dumarating lang ang kamatayan, lalo na masyado ng matanda ang lola ninyo. Napalunok ako. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Pero mas ramdam ko ang pagpupumilit ni Kuya na huwag itong tanggapin na basta na lang. Kahit ako, Miss Anne, hindi naniniwala na basta-basta lang siyang nawala dahil sa katandaan. Lalo pat may mga iniwan siya sa amin na hanggang ngayon hindi namin alam kung paano haharapin. Pero Hara, Santi, gusto ko lang ding ibalita sa inyo na may mga kumakalat na namang krimen. May mga alagang baka at baboy na pinatay kagabi. Ngayon naman sa kabilang baryo. Kap, baka may connection yan dito. Ano yan, iho? Mapa po. At meron ding armas. Iniwan sa tabi ni Lola During kagabi. Iniisip namin ni Kuya Santi na baka may kinalaman din sa pagkamatay ng lola namin. Ang mga gamit na ito na iniwan niya sa amin. Santi, Hara, naiintindihan ko ang hinanakit nyo. Pero sana tigilan ninyo ang mga haka-haka ninyo tungkol sa mga nawawala. Hayop lang ang may gawa niyan. Baka lobo o baka ligaw na aso. Huwag kayong magdagdag ng kwento, lalo na't nagluluksa pa kayo sa pagkamatay ng lola nyo. Kapitan, pwede bang ako muna? Kapitan, sino po siya? Kasama niyo? Oo, si Isabel yan, taga Maynila. Magandang araw, Hara. Santi, ako si Isabel, researcher mula sa Maynila. Narinig ko na may iniwan si Lola During na lumang dokumento sa inyo. At kumpirmado ko na meron nga dahil sa usapan niyo ngayon lang. Paano mo nalaman yun? Si Lola During ang matagal na naming source sa mga lumang tala. Matagal na niya akong sinusulatan tungkol sa mga alamat ng buhol. Kung totoo ngang iniwan niya sa inyong papel, baka kaya kong basahin ang mga simbolo na nakapaloob doon. Napatingin ako kay Kuya Santi, Miss Anne. Kita ko sa mata niya na gusto niyang ipakita kay Isabel
ang hawak naming mapa. Ako naman, ramdam kong ayaw ni Kapitan Rogelio na palakihin pa ang usapan. Pero sa likod ng kaba ko, alam kong hindi pwede itong manatiling lihim lang. Isabel, pinayagan kitang sumama sa akin dito sa mansyon ng mga De La Peña dahil nangungulit ka. At pinayagan kita. Pero iha, gusto ko lang malaman mo na hindi ito ang lugar para sa mga imbentong interpretasyon mo. Ang pamilya lang ng namatayan ang may karapatang humawak sa iniwan ng yumaong si Aling During. Kapitan, hindi ito imbento. Kilala ko si Lola During. Higit pa sa pagkakakilala mo sa kanya. Matagal na namin pinag-uusapan ng mga simbolo ng mapa bago pa siya bawian ng buhay. Kung may iniwan siya, ibig sabihin may dahilan. At baka konektado sa mga nangyari ngayon. Kap, Isabel, kahapon lang, iniwan nila tong papel at itak sa tabi niya. Hindi to aksidente. Kung makakatulong si Isabel para maintindihan tong nangyayari, bakit hindi natin subukan, kuya? At kung maling langdas ang tinatahak nyo, kung lalo kayong mapahamak, huwag niyong kalimutan, bata pa kayong dalawa at delikado ang hinahawakan nyo. Doon ko unang nakita, Miss Anne, kung paano nagbanggaan ang dalawang mundo. Si Kapitan Rogelio, mahigpit siya at gusto niyang itigil na lahat bago pa ito lumaki. Habang si Isabel naman ay handang hukayin ang katotohanan kahit hindi na siya taga rito. Kami naman ni Kuya nasa gitna lang. Hawak ang papel na parang apoy. Nakakatakot pero mahirap bitawan. Kapitan, kung gusto niyo akong pagbawalan, fine. Pero hindi niyo mababago ang katotohanan. Kung may pinagmulan ng mga pagpatay na yan, mas mainam na harapin natin bago pa lumala. At nagsisimula ang lahat sa papel na yan. Hara, ipapakita natin sa kanya yung papel. Sa uli naman, tayo pa rin ang magdedesisyon kung ipapakita natin o hindi. Pareho naman natin gustong malatas to, di ba? Pareho natin gustong makahanap ng sagot sa problemang to. At sa tingin ko, si Isabel lang makakatulong sa atin, Hara. Parang huminto ang oras ng mga panahong yun. Hawak ni Kuya ang lumang mapa at nanginginig ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, alam kong hindi lang kami ang haharap sa sumpang iniwan ni Lola Doring, kundi pati ang dalawang taong nasa harap namin ngayon, na magkaiba ang paniniwala, pero pareho namin kailangan. Dahan-dahang iniabot ni Kuya Santi ang papel kay Isabel. Kita ko ang bigat sa kamay niya, na para bang ayaw niyang bitawan yon. Pero alam niyang kailangan. Si Kapitan Rogelio naman, nakapamewang. Halatang hindi kumbinsido sa desisyon naming magkapatid. Pero wala naman siya magagawa, Miss Anne. Ito ang gusto namin. Dahil ito lang naman ang paraan na alam namin. Matagal ko nang nakikita mga ganitong guhit sa mga tala ni Lola Doring. Pero ngayon lang ako nakahawak ng aktual. Mga bundok, ilog. Pero tingnan niyo to. Mga krus, tatsulok, at marka ng buwan. Para tong pagsasama ng mapa at ritual. Ritual? Ano bang ibig sabihin yan? Parang yan din yung sinasabi ni Kuya Santi kagabi. Ang ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa lugar. Tungkol ito sa dugo, sa lahi. Para bang may pinapasa ng pamilyang to. At may hinihintay na kabayaran. Tama ako. Na kaya nga iniwan to ni Lola sa atin. Gusto niyang ipagpatuloy natin kung ano man to. Para matapos na. Tapusin? Anong pinagsasasabi nyo? Mga alamat lang yan. Walang kaugnayan sa mga alagang hayop na pinatay. Maging praktikal sana kayong magkapatid. Unang beses nyo palang nakita si Isabel. Huwag niyong sabihing nagtitiwala kaagad kayo. Abay, baka hindi nyo alam na ipinapahamak na pala kayo. Mag-ingat naman kayo, Hara at Santi. Dalawa na lang kayo sa mundo. Papayag ba kayong maski isa lang sa inyo mapahamak dahil sa mga ganitong kababaw na mga bagay? Kapitan, kung alamat lang ito, bakit may mga simbolo dito na tugma sa mga lugar ng insidente kagabi? Tingnan niyo to. Dito, bundok sa Hilaga. May marka ng krus.
At kagabi sa parehong direksyon, may mga pinatay na hayop ang sinasabi niyo lang kanina. Napatingin ako kay Kuya Santi. Sa bawat pagsasalita ni Isabel, lalong sumisikip ang dibdib ko. Kasi ramdam ko, hindi na lang basta kwento ang iniwan sa amin ni Lola. At kung tama si Isabel, baka kami mismo ang susunod sa guhit ng mapa. Kapitan, Hara, Santi, hindi lang basta mapa ito. May mga guhit dito ng bilog na may 3 guhit sa loob. Sa mga tala ni Lola During, tinawag niya tong panag-isda. Isang marka ng panguhuli. Ibig sabihin, hindi lang basta ritual ang nakasulat dito. May iniwan siyang paraan kung paano labanan. Paraan para patayin ng halimaw? Oo. At hindi lang basta itak o sibat ang kailangan. Dito, nakasulat kung paano pinapanday ang sandata para tumalab sa balat ng nilalang. Mga orasyon, mga galaw, pati ang tamang oras ng pangangaso. Miss nung mga oras na yon parang bigla kaming naliwanagan. Kasi kahit nakakatakot pakinggan, sa wakas may konkretong direksyon na tong iniwan sa amin ni Lola Doring. Hindi na puro panguhula o kwento lang. At talagang nagpapaniwala kayo sa mga sulat na ganyan. Huwag kayong magpapaloko. Mas lalo lang kayong inilalayo sa katotohanan. Mas may malaki pang problema kaysa dyan. Kapitan, minsan ang alamat at katotohanan ay iisa lang. Kayo lang ang tumatangging makita yon. Nakatingin lang si Kuya Santi sa papel. Mahigpit ang hawak niya rito. Pero alam kong buo na ang loob niya. Hindi man kumbinsido si Kapitan Rogelio, pero hindi na mahalaga yon para sa amin. Dahil sa wakas, may hawak na kaming unang piraso ng sagot. Kuya, subukan natin. Kung ito lang ang iniwan sa atin ni Lola, wala na tayong ibang pagpipilian. Pagkatapos ng mga sinabi ni Isabel, parang mas lalo kaming natigilan. Hindi na rin umimek si Kapitan Rogelio. Pero halata ang inis at kaba sa mukha niya. Ako naman hindi ko alam kung alin ang mas dapat kong katakutan. Ang papel na hawak namin o ang mga sinabi nilang may koneksyon sa pagpatay. Bahala kayo kung gusto nyo magpauto sa mga sinasabi ng Isabel na yan. Pero sana, huwag nyong idamay ang baryo kapag napahamak kayo dyan. Wala tayong magagawa kung yung taong mas kailangan natin ng tulong, hindi tayo paniniwalaan. Pero ang mahalaga, may lead na tayo. Kailangan lang nating alamin kung ano ba yung nasa likod nito. Binilin sa akin ng Lola Doring ninyo na kapag nawala siya, ako nang bahala sa mga iniwan niya. Hindi ko naman inakalang agad-agad siyang mawawala. Pero huwag kayong mag-alala, Santi. Hara, tutulungan ko kayo. Salamat, Isabel. Pero siguro, asikasuhin muna natin yung labi ni Lola Doring. Kinausap namin ang punerarya at inihanda na ang katawan ni Lola Doring. Bago siya kunin, pumasok muna kami ni Kuya Santi sa kwarto. Tahimik at ang bigat ng oras sa kwarto namin ng mga oras na yon. Kita ko sa gilid ng kama ang kumot na nakatakip sa katawan ni Lola. Parang ayaw ko siyang lapitan, pero kailangan. Kuya, ito na yun. Kukunin na siya. Sandali lang, Hara. May gusto lang akong siguraduhin. Napakunot na ako nung unti-unting tinanggal ni Kuya Santi ang kumot na nakatabon kay Lola Doring. Pero ang ikinagulat ko, Miss Anne, hindi na siya mukhang si Lola Doring. Maputla na ang balat niya at parang mas nagbago na ang mukha niya mula kagabi. May mga bakas ang leeg at dibdib niya na parang mga kalmoto kagat na hindi ko kayang ipaliwanag. Kuya, bakit parang hindi na siya si Lola? Bakit parang hindi natural yung katawan niya? Mukhang hindi to gawa ng sakit o katandaan ni Lola, Hara. Parang ibang dahilan. Sinabihan kami ng punerarya na kailangan na nilang kuhain ang kabaong ni Lola Doring.
kaya umatras na kaming dalawa. Tahimik lang kaming nakamasid ni Kuya habang inilalabas nila ang katawan ni Lola Doring. Wala ni isa sa amin ang naglakas loob na magsalita. Ang tanging narinig ko lang ay ang yabag ng sapatos nila sa lumang sahig at ang tunog ng kabaong na unti-unting nawala palabas ng pinto. Kuya, wala na talaga si Lola. Tayo na lang dalawa. Oo, tayo na lang. Kaya kailangan nating alamin ang totoo. Ang daming tanong na sabay-sabay pumapasok sa utak ko ng mga oras na yon, Miss Anne. Tulad na lang ng kung bakit ganun ang itsura ng katawan ni Lola. Ano ang ibig sabihin ng iniwan niyang mapa? At bakit parang kami ang pinili niyang magmana ng sumpa? Pero bago pa ako makasagot sa isip ko, Kuya! sabay kaming tumayo agad habang hawak ang gasera at doon sa liwanag na kumikislap, may nakita kaming anino sa may dingding. Hindi namin malaman kung kanino kasi kaming dalawa lang naman ang naroon. Hindi pa tapos. Napalunok ako kasi Miss Anne sigurado ako. Hindi boses ni Kuya yon. Matapos ang kakaibang tinig na narinig namin, nagkatinginan lang kami ni Kuya Santi. Wala ni isa man ang nakapagsalita. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok ko. At mula noo hanggang talampakan, nanigas ang katawan ko sa kaba. Kuya, narinig mo yun, di ba? Oo, Hara. At hindi tayo dapat matakot ngayon. Kailangan nating intindihin kung ano ba talagang iniwan sa atin ni Lola. Doon nagsimula ang unang pagsubok, Miss Anne. Parang may gustong subukin kung hanggang saan ang kaya naming dalawa. At kung handa ba talaga kaming harapin ang sumpang iniwan sa amin ni Lola Doring. Mula nung araw na yon, sunod-sunod na ang mga pangyayari sa amin ni Kuya Santi. Kuya! Nasaan ka? Hara, nandito ako sa labas ng kwarto mo. Papasukin mo ako. Bukas yan, Kuya! Kuya, may tao sa taas! Huwag kang kabahan. Nandito lang si Kuya. Sabay naming narinig ang mga yabag sa itaas. Mabibigat at parang hayop na naglalakad. Pero may ritmo na parang tao. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Kung totoo bang may umaaligid o baka isip lang namin ang gumagawa ng kalaban. Paglingon ko sa bintana may aninong dumaan. Malaki, matulis ang hugis ng ulo at mahaba ang mga braso. Ngunit pagkidlat ng langit, nawala ito. Kuya, bakit nangyayari sa atin to? Bakit parang sinusundan tayo? Hindi tayo sinusundan, Hara. Binabantayan tayo. Pinipilit tayong gumising. Ilang oras kaming nakaupo lang ni Kuya sa lumang sala. Hindi namin binuksan ang mga ilaw. Gasera lang ang tanging ilaw na nakabitin sa gitna ng lamesa. Bawat kaluskos sa paligid, bawat ihip ng hangin, parang may kasamang babala sa amin. Hara, Santi, ako to, si Isabel. Si Isabel. Agad kong binuksan ang pinto at nakita ko siya. Basang-basa sa ulan at nanginginig. Hawak-hawak niya ang maliit na bag niya na puno ng papel at kwaderno. Pasensya na, pero kailangan kong bumalik. Hindi ako mapakali. Ang mga simbolo sa mapa, tingnan ko ulit. At mas malino na para sa akin ang ibig sabihin nun. Hindi lang ito basta talaan ng alamat. Para itong gabay. Papunta sa isang labanan. Gabay? Sa laban? Anong klaseng laban? Sa mga nilalang na pinagmuna ng sumpa. At kung tama ako, baka kayong susunod na target nila. Napayakap ako sa braso ni Kuya Santi dahil sa takot. Doon ko napansin, hindi lang pala kami ang nakikinig. Sa bintana, may pares ng pulang matang nakasilip. Kuya!
Lumabas ka kung sino ka man! Bago pa man kami tuluyang lamunin ng takot, ay isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa pintuan. May dala siyang mahabang baston na may ukit ng mga lumang simbolo. Tama na yan! Hindi pa kayo handang makipagtitigan sa ganyang uri ng nilalang. Sino kayo? Hara, Santi, siya si Mang Ildefonso. Dati siyang bantay ng baryo. Tagapagturo ng mga lumang paraan laban sa kasamaan. Pinuntahan ko siya sa bukid para ibalita ang nangyari dito. Siya lang ang alam kong makakatulong sa inyo. Nakatingin si Kuya kay Mang Ildefonso. Seryoso. Parang alam na niya sa loob-loob niya na ito na ang susi. Ang iniwan sa inyo ni Aling During ay hindi lamang isang alaala. Isa itong panawagan. At kung totoo nga ang nakita ng babaeng ito sa mga papel, wala na kayong ibang pagpipilian kundi sumabak sa unang pangangaso. Hindi na kami nakapagsalita pa matapos ang sinabi ni Mang Ildefonso. Pakiramdam ko, mas bumigat ang hangin sa sala namin. Kung gusto niyong mabuhay, kailangan niyong matutong lumaban. Hindi sapat ang dasal o tapang. May iniwang sandata si During at kayo ang gagamit nun. Dahang-dahang inilabas ni Mang Ildefonso ang isang lumang sibat at 2 gulok na parang galing sa ibang panahon. Mula sa kahon na binuksan niya, mabigat, matigas, at may nakaukit na mga simbolo sa kahoy. Kuya, kaya ba natin to? Kung ito lang ang paraan para maintindihan kung bakit nangyayari to, kakayanin natin. Sa gabing yon, sumama kami kay Mang Ildefonso sa gubat. Sa una, tanging lamig ng hangin lang nararamdaman ko. Pero habang lumalayo na kami, iba na ang singaw ng paligid. At may naaamoy na akong masangsang. Huwag kayong aatras. Ang unang pangangaso ay pagsubok. Hindi para manalo, kundi para maintindihan nyo kung sino ang kalaban. Bigla na lang may tumalon mula sa dilim. Isang nilalahang na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata niya ay kulay abo. Ang bibig niya ay puno ng matutulis na ngipin. Rinig ko ang malalakas na kalabog sa lupa, sabay hampas ng baston at sibat. Sinaksak iyon ni Kuya Santi gamit ang sibat. Pero imbes na manghina, mas parang lumalakas pa ang halimaw. Parang bawat tama, mas lalo pa siyang tumitibay. Mang Ildefonso, bakit hindi tumatalab? Yan ang babala sa inyo, iho. Hindi sila ordinaryo. Ang haring aswang ang nagpapalakas sa kanila. Ang bawat sugat na binibigay nyo ay mas lalong nagpapatibay sa kanila. Haring aswang? Hindi ko maintindihan. Bakit parang mas malakas siya? Ito ang unang aral, iho. Ang kaaway nyo, hindi basta-basta. Bawat galaw ninyo, bawat tama, pwede rin nilang gamitin laban sa inyo. Kailangan ninyong unawain ang galaw nila, hindi lang labanan sa lakas. Kuya, hindi ko na kaya. Umuwi na tayo. Sa bawat yapak namin sa putik at yung dahon, ramdam namin ang presensya ng mas malalim na puwersa. Ang halimaw kahit sugatan, hindi tumitigil. Sa halip parang tinutulungan siya ng dilim, ng hangin at ng mismong gubat. Huwag kayong umasa na matatapos agad ang laban. Ang unang pangangaso ay simula pa lang. Ang tunay na pagsubok ay kung paano niyong haharapin ang takot at pandilin lang ng nilalang. Tumayo si Mang Ildefonso. Hawak ang baston sa kamay na nakatingin sa halimaw. Walang hesitasyon sa unang hampas, kumagat sa hangin ang matulis na dulo ng baston sa balikat ng nilalang. Umaghikik ang halimaw. Umatras pero hindi tumakas. Sumunod si Mang Ildefonso sa kanya. Mabilis ang kilos nito sabay suntok sa tiyan, hampas sa paa at saksak sa gilid ng dibdib. Bawat tama, bawat galaw, eksaktong sinasala ang kahinaan ng kaaway. Tumilapon sa lupa ang nilalang.
Humagikgik at nanginginig na ito sa sakit. Ngunit bago pa man makabangon, isang malakas na hampas muli ni Mang Ildefonso sa ulo nito ang nagpahinto sa halimaw. Para naman ito nagpakita ng huling buntong hininga. Mang Ildefonso, napatay mo ba siya? Hindi pa ito tapos iyo. Pinapakita ko lang kung paano labanan ang lakas ng kaaway. Kailangan niyong matutunan ang galaw at kahinaan nila bago niyo harapin ang tunay na panganib. Sa dilim ng gubat, ramdam ko ang bigat ng kapangyarihan niya. Ang halimaw na dati hindi matitinag, ngayon parang nahulog sa harap namin. Pero alam naming may mas malaki pang banta na paparating. Pagbalik namin sa mansyon, si Kuya Santi ay hindi mapakali. Hindi siya nakatulog buong gabi, kaya hindi na rin ako nakatulog. Nag-aalala ako para sa kapatid ko, Miss Anne. Lalo na't may mga nababanggit na siyang hindi ko maintindihan. Minsan may isang gabi na naaabutan ko siya sa kusina. Naghahanda siya ng makakain niya. Halatang puyat at wala halos tulog. Kaya nilapitan ko siya para tanungin. Kuya, bakit hindi ka pa rin natutulog? Ilang araw ka ng ganyan. Mula nang sumama ka sa pangangaso. Alam kong para sa atin ang ginagawa mo. Para matuto kang labanan ang mga masasamang nilalang na posible nating harapin. Pero sana matuto kang alagaan ang sarili mo. Kung pinapabayaan mong sarili mo ng ganyan, tingin mo ba malalabanan natin sila? Sinusubukan ko naman, Hara. Ilang beses na akong uminom ng cloves para lang makatulog ako. Pero hindi talaga tumatalab. Hindi ko lang sinasabi sa iyo dahil ayaw ko naman na mag-alala ka sa akin. Pero kasi, nitong mga nakarang araw, may mga kakaiba akong napanaginipan. Tulad ng ano? Si Lola ba yung napapanaginipan mo, kuya? Hindi, iba. Parang anino. Tapos yung mga halimaw na nakikita natin sa gubat. Tuwing gabi, natingin ko, yun yung salarin. Kaya ang daming mga hayop na nawawala dito sa baryo natin. Pero sa panaginip ko kakaiba, parang anino. May mga halimaw na nakikita natin sa gubat tuwing gabi. At sa panaginip ko, parang inuutusan ko sila. May boses o presensya na hindi ko maipaliwanag. Parang may hari na nagbabantay sa kanila. At bawat galaw namin, bawat tama namin, nagiging bahagi siya ng plano niya. Ibig sabihin, may pinuno ng mga aswang. Kuya, ibig sabihin ba nito bawat laban natin, pinalalakas lang natin siya? Parang ganun. Hindi ko alam kung paano titigil to. At baka kahit hindi natin gusto, baka tayo na mismo ang nagigising sa kasamaan. Ilang gabi pagkatapos ng unang pangangaso, naramdaman ni Kuya Santi na parang may kakaibang pagbabago sa kanya. Madalas na siyang dilat, hindi makatulog ng maayos. Ang pandaman niya ay naging mas matalas at naririnig niya ang pinakamahinang yabag sa paligid. At ang liwanag ng buwan ay tila sumisilip sa kanya. Hara, iba na ang pakiramdam ko. Para akong gising kahit tulog naman ako. Naririnig ko yung mga kaluskos. Nakikita ko yung anino kahit dilim lang. At yung panlasa ko, kakaiba. Parang gusto kong kumain ng hilaw na karne. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kuya, hindi na pwede to. Bakit parang hindi na normal? Nagsimulang lahat ng to nang namatay si Lola at pinakialaman natin yung mga hindi dapat natin pinakialaman. Sa totoo lang, Miss Anne, hindi lang si Kuya Santi ang nakakaramdam ng mga pinagdaraanan niya ngayon. Dahil ramdam ko rin sa sarili ko ang pag-igting ng paligid, ang mga halimaw na nakaharap namin sa gubat, ang bawat galaw namin sa unang pangangaso. Parang mas lumalakas ang impluwensya ng isang puwersa sa likod nila. Parang bawat tama, bawat saksak, hindi lang nakakasakit, ngunit nagpapalakas pa sa kanila. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Gabi na. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Pasensya ka na, Santi. Hindi kasi ako makatulog. Inaral ko lahat ng mga sulat na pinadala ni Lola Doreen sa akin. Pinagtagpi-tagpi ko ngayon dito. Halika rito. Tingnan niyo to ng kuya mo.
Kinuha ni Isabel ang kanyang kwaderno at pinakita sa amin ang tala. Ang mga armas na ginamit namin sa pangangaso. Ayon sa kanyang pag-aaral, ay hindi basta pampuksa. May koneksyon yon sa ritual na alay. Hindi lang saksak o tama. Bawat galaw namin, bawat halimaw na napapahamak, parang bahagi ng isang seremonya na lalong nagpapalakas sa Haring Aswang. Ibig sabihin, kami mismo ang kasangkapan? Alam kong hindi ninyo sinasadya dahil wala naman kayong alam. Pero bawat laban, bawat tama, hindi lang nakakasugat. Isa itong alay. Kung hindi tayo mag-iingat, baka sa huli, kami rin pwedeng magising sa kasamaan. Doon ko na naramdaman ang bigat ng responsibilidad na wala naman noon, Miss Anne. Ang unang pangangaso ay hindi lang pagsubok sa tapang namin, kundi isa rin itong babala na ang kasamaan, kahit malayo sa amin, ay maaaring ma-activate ng aming sariling mga kamay. Anong gagawin natin ngayon, Kuya? Pinagsabihan na tayo ni Kapitan na pag pinasok natin to, huwag nating idadamay ang baryo. Kaya kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano natin pupuksay ng mga aswang na yun na hindi natin napapalakas palalo ang pwersa nila. Alam kong mahirap, pero kailangan nating labanan to, Hara, bago tayo tuluyang malunod sa ginagawa nating kamay. At sa gabing iyon, Miss Anne, ramdam namin na hindi lang halimaw ang dapat naming labanan, kundi pati na rin ang panganib na unti-unting lumalamon sa aming pagkatao. Mang Ildefonso, ano na pong gagawin natin? Kagabi lang, natuklasan namin ni na Santi at Hara na ang mga armas na iniwan sa kanila ni Lola Doring ay nagsisilbing alay para sa mga aswang at hindi para pampuksa. Madali lang yan. Itigil nyo ang paggamit ng mga sandata ng Lola Doring nyo. Huwag niyong hawakan dahil sinumpayan, Santi. Anong gagawin natin kung hindi gagamitin? Mas magandang itago natin sa bawal kasama ang asin at orasyon. Habang nakasara yun doon, tsaka tayo gagawa ng ibang taktika. Maraming pwedeng gamitin sa pagpatay sa mga aswang na yan. Pwedeng bitag sa gubat, apoy at bakal bilang pananggalang, ambush na planado, at hindi lang puro saksak. Kung ganun, hindi tayo gagamit ng itak o sibat hanggat hindi nalilinis ang sumpa. Ganun na nga. Ang kailangan natin dito, talino at diskarte nyo. Marami pwedeng gamitin, mga pana, bitag at apoy. Isabel, tutulungan mo kami sa orasyon at dokumento. Hara, ikaw ang magayos sa mga marka sa mapa. Dito na lang ako sa mansyon. Tutulungan ko kayo magplano at i-document ang lahat. Sige po, kung kaya nating idaan sa mas maingat na paraan at mababawasan ang mga biktima nila, kakayanin natin yan. Sino ang may alam tungkol dito? Anak ng kapitbahay ang pinatay kagabi. Mga bata, Mang Ildefonso, anong ginagawa ninyo? Bakit hindi nyo napigilan ito? Kapitan, hindi ito simpleng pag-uusbong lang. May sumpa ang mga sandata na iniwan ni Doring sa mga bata. Kaya pinaplano namin ng ibang paraan. Pasensya na kung... Aling sumpa ang pinagsasabi ninyo? At talagang inamin yung may kinalaman kayo sa lahat ng nangyayari na to? Hindi nyo ba alam kung ano tong ginagawa nyo? Ha? Kayo ang naglalaro ng apoy habang namamatay ang inosente sa baryo natin. Hindi ako papayag na puro plano na lang. Kailangan ng aksyon ngayon. Masyado kasi kayo nagmamagaling. Nakala nyo, alam nyo na lahat ng nangyayari rito. Na baka may koneksyon sa pagkamatay ni Aling Doring. Kaya ayan, hanapan nyo ng solusyon. Kung kayo ang may gawa, kaya maraming namamatay imbes na mabawasan, hindi ko kayo mapapatawad. Tandaan nyo yan, Mang Ildefonso. Sinabi ko ang nangyari rito para matulungan mo kung mabawasan o makontrol man lang tong mga bata. Kapitan, naiintindihan namin ang galit ninyo. Pero kung gagamitin pa namin ng mga sandata, mas lalala ang sitwasyon. Mas marami ang mapapanaw. Kung ganun naman pala, ano yung tinutukoy niyong plano? Ano ang gagawin niyo para itigil to? Una, ilak ang sandata ngayon din. Ikalawa, ipaalam sa buong baryo ang shelter plan, kung saan ibabaw ng mga bata at matatanda sa ligtas na lugar tuwing gabi. Ikatlo, magpatrol tayo ng planado. Bitag at pana muna.
hindi saksak. Kapitan, kailangan namin ang koordinasyon mo para immobilize sa mga tao. Kung yan ang paraan at may katiyakan kayo, sige. Pero kung magkamali kayo't may mamatay, babawian din namin kayo. Naintindihan niyo ba? Naintindihan namin, Kap. Hindi namin gustong may madamay pa sa kasakiman ng hari ng mga aswang. Ako lang mananatili sa mansyon. Tutulungan ko sila sa plano gabi-gabi. Sige. Makikipag-ugnayan ako sa mga tanod. Pero hindi ako magpapabaya. Isang pagkakamali lang. At huhulihin ko kayong 4. Nagulat man kami sa galit ni Kapitan. Pero malinaw naman ang gusto niya lang maging ligtas ang nasasakupan niya. Kasama na kami roon. Kaya nung gabing yon, pinagplanuhan namin kung paano namin tutugisin ang mga aswang na yon. Ilagay niyo rito lahat ang mga armas na iniwan ng Lola Dorinyo. Hindi na po ba namin gagamitin ulit yan kahit kailan? Hindi sa ngayon. Ngayong gabi, bitag muna ang gagawin natin. Pana, apoy, tsaka ambush. Maghihiwa-hiwalay tayo. Hindi natin kailangan mag-focus sa isang lugar lang. Hanggat maaari, dapat marami tayong mapatumbang ngayong gabi. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo tinatantanan ng mga yan. At hanggang sa makaharap natin ang pinuno nila. Ang hari ng mga aswang. Idodokumento kong lahat. Santi, Hara, may lista na kami ng mga volunteers, mga ruta at mga oras. Kapitan, handa na bang mga tanod natin? Ayos na, Hara. May checkpoint sa 3 bungad ng baryo. Kung may mangyari, mag-signal agad kayo sa amin. Kung ganun, kumilos na tayo! Nag-set up kami ng mga bitag sa mga daanan ng hayop, Miss Anne. Mga pitfall na natakpan ng damo. Lubak na puno ng tinik. Mga tambutso na apoy na may bakal na kumukulo. Nag-assign din ng team sina Kapitan para sa mga manguhuli. Magbabantay at rescue pag may nangyari. O bumaliktad ang sitwasyon sa kalagitnaan ng panunugis namin. Huwag sundan ang tunog. Huwag sumunod ng nag-iisa. Kapitan, maganda na kayo. Ready na kami. Nakapwesto kami sa gubat. Bitag dito pa na doon. Tahimik pero alam kong may gumagalaw sa paligid. Naririnig ko ang kuliglig at malalayong ungol na sabay sa hangin. May gumagalaw sa madahong parte. Isa sa mga bitag ang na-activate na nahuli ang isang aswang. Nakabitin siya. Nakatingin siya sa amin at ang mga mata niya ay kulay abo. Hindi ko matanto kung takot o galit ang nakikita ko sa kanila. Hindi namin pinatay. Hinila lang palabas sa daan. Pero ramdam ko na may puwersa na nagtitipon pa sa paligid. Tignan nyo. May lumalabas na pulso mula sa hilaga. Parang may tumitipon na puwersa. Ang tapang ng amoy na kumakapit sa damit mo, kuya. Yan ba yung dulot ng dugo mula sa aswang? Palagay ko ito nga. Hindi ganito ang amoy ng mga nauna kong napatay nung nakaraan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito na to ngayon. Dahil yan sa dami ng nabiktima nila, Santi. Ang paglakas ng puwersa at pagdami ng biktima nila. Kaya yan ang resulta nun. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit mas tumatapang na rin ang pang-amoy ko. Kung bakit napapansin ko ang mga ganong bagay kay Kuya Santi. Gaya na lang ng parang may nag-iba sa kanya. Parang may bago siyang pandama, panlasa at kakaibang pakiramdam. Hindi na lang pagod ang katawan niya, kundi parang may nagbabago sa loob niya. Isang pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Ayos ka lang ba, Hara? Kaya mo pa ba? Oo, ayos lang ako. Salamat, Isabel. Magsabi ka lang kung pagod ka na o hindi mo na kaya, ha? Magpahinga ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo na kaya. Mas mahirap kung may mapahamak maski isa sa inyong magkapatid. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Magsasabi naman ako kapag hindi ko kaya. Salamat ulit. Bumalik kami sa mansyon bago sumikat ang araw. May pilat ang ilang tanod habang ako naman ay may tanong sa sarili ko. Sa nangyayari kasi ngayon, hindi malinaw kung talaga bang kontrolado namin ang sitwasyon o pinatatag lang namin ang hari ng aswang.
Ramdam kong hindi lang ang mga halimaw ang dapat naming labanan, kundi pati ang unti-unting pagbabago sa sarili namin. Sa aming mga kamay, sa aming panlasa at sa aming dugo. At alam ko, bawat galaw namin ngayon, bawat tama, bawat bitag, may kapalit na hindi pa namin nakikita. Ngayon lang pinayagan ni Kapitan Rogelio na palabasin ang mga magpamilya. Paano ba naman, nagpahanda si Kuya Santi para sa kaarawan ko nung araw na yon. Pero ang sabi, ibabalik din naman sila sa pinagtataguan sa kanila dahil hindi pa kami tapos ubusin ang mga kalaban. Hindi naman sa wala akong tiwala sa ginagawa namin, Miss Anne. Pero kung dumating ang panahon na ikukwento ko na ang nangyaring ito sa mga kaapu-apuhan ko, baka hindi sila maniwala sa akin. Kuya, lalabas muna ako. Magpapahangin lang. Ayos lang ba? Sigurado ka ba? Ayaw mo bang makihalubilo muna sa mga bata? Mahilig ka makipaglaro sa kanila, di ba? Oo. Pero kung ayos lang, gusto ko muna mapag-isa. Ang dami kasing pumapasok sa utak ko ngayon. Hindi stable. Kaya sana ayos lang. Diyan lang naman ako sa hardin. Magduduyan lang. Babalik ako mamaya para asikasuhin sila. Payagan mo na yung kapatid mo, Santi. Kailangan niya yan. Dahil masyado siyang nabibigla sa mga nangyayari ngayon sa baryo niyo. Sa ngayon, tayo muna mag-asikaso sa mga bisita. At para mapag-aralan na natin tong iba pang mga nasa mapa. Sige na, Hara. Lumabas ka na. Nakahanap ka pa talaga ng kakampi, ha? Mukhang tatagal nito sa atin si Isabel, kuya eh. Wala namang masama na magkaroon ng isa pang ate, di ba? Nako, Hara. Yang kapilihan mo talaga minsan eh. Pasaway ka talaga. Doon ka na nga. Laki talaga ng pasasalamat ko minsan dyan kay Isabel, Miss Anne. May mga pagkakataon kasi na nakakalusot ako minsan kay Kuya. Tulad na lang nito. Sa totoo lang kung nasa normal na araw lang kami, napakasuplado niya ni Kuya. Pipilitin ako niya na huwag lumabas at iwanan ng mga tao sa loob dahil nga walang mag-aasikaso sa kanila at mga bisita sila. Nakakahiya. Natama naman, pero wala talaga ako sa hulog ng mga oras na yon. Kaya buti na lang ay naroon si Isabel. Siya ang pumigil kay Kuya. Kung magkatuluyan talaga si Kuya Santi pati si Isabel, hindi ako hadlang. Baka ako pang pumilit sa kanila magpakasal silang dalawa. Ay nako, Hara. Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo. Baka mamaya kung buhay pa si Lola, nabatukan na ako nun. Pero sigurado akong hindi rin siya tututol. Dahil maganda naman si Isabel, mabait pa. Ay, ang sarap ng hangin. Sana ganito na lang palagi. Kung bakit ba naman kasi iniwan mo pa kaming dalawa ni Kuya Santi, Lola eh. At hindi lang yun. May problema ka pang iniwan sa amin. Ay. Hi ate! Happy birthday po! Nakakagulat ka naman. Nagulat ko po ba kayo? Pasensya na po ate. Ako nga po pala si Lyra. Anak po ni Mama Vivian. Ang dami niyo pong handa. Nabusog po ako. Salamat po sa pa-birthday niyo ha. Hindi ko kilalang mama mo pero salamat Lyra. Kasi nagustuhan mo tong birthday ko. Ako kasi medyo hindi eh. Malungkot ako. Bakit naman po ate? Kasi po wala ng lola niyo. Nasabi po kasi sa akin ni mama na namatay na pong lola niyo eh. Condolence po ah. Salamat Lyra. Halika rito. Upo ka sa tabi ko. Umupo siya sa tabi ko. Hawak ang maliit na cake na dala niya. Sa gitna ng lahat ng gulo at panganib sa paligid namin, may munting liwanag na dumampi sa puso ko. Ngunit kahit ganoon, ramdam ko pa rin sa katawan ko ang kakaibang pagnanasa. Ang amoy ng dugo mula sa huling nahuli namin sa gubat at ang tensyon sa pagitan namin. Parang ang birthday na to ay simpleng kasiyahan para sa isa ay may dala ring bigat ng sumpa sa isa pa. Ate Hara, kilala niyo po ba yung lalaking yun? Nakatingin po siya dito sa atin ngayon. Mukhang gusto niya rin po maki-birthday. Ang alin? Wala naman Lyra. Pero hindi siya tumingin sa paligid lang. Diretso siya sa madilim na sulok ng hardin.
Dito ko unang naramdaman ang tensyon sa sarili ko. Ang kakaibang puwersa na tila nagmumula sa gubat, sa mga bitag at sa dugo ng mga nahuli naming kagabi. Ang maliliit na bata, kagaya ni Lyra, ay para bang may nakikita na hindi namin nakikita. At sa isang iglap napaisip ako, baka may hinuha siya o baka ang bata ang makakakita ng susunod na panganib bago pa man kami. Lila, huwag kang mag-alala. Wala ditong lalaking sinasabi mo. Lumapit ka lang dito sa akin at huwag kang lalayo, ha? Ate Hara, nakikita ko po yung parang anino sa ilalim ng puno. Parang may gumagalaw po. Pero hindi po ako sure kung ano. Hawak ko ang maliit na cake at ramdam ko ang init ng araw na unti-unting sumisilip. Pero habang nakatingin si Lyra sa madilim na sulok, naiisip ko na baka may nakikita siya na pwede ring panganib. Isang paalala na kahit sa simpleng birthday, hindi mawawala ang tensyon ng aming sitwasyon. Halika, pasok na tayo sa loob. Hara, ano nangyari? Bakit takot na takot yung itsura mo? Kuya, pabalikin na natin sila. Hindi na maganda tong nararamdaman ko. Ha? Oo, sige. Kakausapin ko muna si Kapitan Rogelio. Lyra, ibabalik na kita sa mama mo, ha? Hindi naman siya sumagot at hinayaan ko nang hilahin siya papunta sa mama niya. Kinausap ko lang ito saglit at sinabihan na huwag pababayaan si Lyra dahil mukhang nakita ng nilalang ang bata at pwedeng mapahamak ito kung mapabayaan. Nagpasalamat naman sa akin ang mama niya, tsaka ako dumiretso kay Isabel na tutok sa kama. Nasaan na si Mang Ildefonso? Oh, Hara, ikaw pala. Kinausap niya lang yung ibang tanod, pati na rin si Kapitan. Tungkol siguro sa gagawin nating pagtugis mamayang gabi. Ganun ba? Isabel, kasi kanina yung bata si Lyra. May nakita kanina. Tingin mo, magagambala nila tayo ngayon? Natatakot kasi ako. Maraming salamat po ulit mga kasimanyo sa pagpunta niyo sa birthday ng kapatid ko. Pwede na po natin ulit sundan ng mga tanod natin. Pati na rin si Kapitan Rogelio para makabalik na tayo sa pagtataguan natin. Pasensya na po talaga, pero kailangan po natin gawin to para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat po sa kooperasyon ninyo. Bumigat ang pakiramdam ko, Miss Anne. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam na parang nag-iinit ang katawan ko. Para akong unti-unting tinatakasan ng hangin sa kaloob-looban ko. Nang tingnan ko si Isabel, halatang nag-aalala siya, pero tinatapangan niya lang ang loob niya. Hara? Hara, ayos ka lang ba? Bakit pulang-pulang itsura mo? Ang init mo pa. May sakit ka ba? Kuya Sant, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ganitong katawan ko. Para kung pinapainit ang dugo sa loob, na para bang may kumakalaban sa loob ko at gusto kong sumuko. Pero sa parehong oras, parang may gusto ring lumabas. Isabel, natatakot ako. Hindi ko alam kung kontrolado ko pa bang sarili ko o hindi na. Hara, huminga ka ng malalim. Ramdam ko yung kaba mo pero panghawakan mo tong sarili mo. Sabay nating lalampasan to. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Hara. Huwag kang magpapadala sa nararamdaman mo. Nandito pa kami ng Kuya Santi mo. Naiintindihan mo? Hindi lang yung init ang nararamdaman ko, Isabel. May pakiramdam din ako na parang gusto kong lumaban sa lahat. Sa sarili ko, sa mundo, at sa mga kaaway natin. Pero natatakot ako na baka masaktan ko yung iba, lalo na si Kuya, o si Lyra, o ikaw, Isabel. Ang puso ko parang nagkakagulo. At ang dugo ko parang umiiyaw. Hara, sa akin mo lang sasabihin ang nararamdaman mo ha. Huwag mong itago, bunso. Ano man yan, hahanap tayo ng paraan para malampasan yan. Basta, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Bakit ako pa, Kuya? Sa mga panahong yon, hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang takot sa mga nilalang sa gubat o ang takot sa sarili kong dugo at puwersa. Sa bawat pintig ng puso ko, alam kong unti-unti akong nadadala sa pagitan ng tao
at halimaw, Miss Anne. At hindi ko na alam ang gagawin ko. Hara, huminga ka. Isa-isa lang. Kaya mo to. Tandaan mo lang na nandito kami, na may kasama ka, na hindi ka pwedeng matalo sa laban na to. Dahil kailangan niyo pang malaman ang totoo tungkol sa lola niyo. At sa gitna ng init at pagnanasa, ramdam ko na ang sumpa ni Lola Doring, ang ritual ng dugo, at ang panganib ng gubat ay malapit ng magsanib. Kailangan kong pumili o kontrole ng sarili ko o hayaan ang halimaw na lumabas at baka may kapalit na hindi ko kayang suwayin. Sa isang iglap dumulas ang kamay ko sa kamay ni Isabel. Ang init noon, Miss Anne. Naramdaman kong parang may dumadaloy na apoy sa loob ng mga ugat ko. Bago ko pa namalayan, nailapat ko na ang kamay ko sa balikat niya at mahigpit ko yung nahawakan para bang mababali ko ang buto niya. Sa pagkakataong iyon, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Aray! Hara, bitiwan mo ako! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabel sa buong sala at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Kita ko rin ang sariling mga kuko na halos bumaon sa balat niya. Para akong nanunood ng ibang tao habang ako mismo ang nananakit sa kanya. Halos mangiyak-iyak na rin ako sa kaloob-looban ko ng mga oras na yon. Kailanman, Miss Anne, hindi sumagi sa isip ko na masasaktan ko si Isabel, ang babaeng ginagawa ang lahat para lang malutas ang problema naming magkapatid. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na sigaw ni Kuya Santi habang tinatawag niya ang pangalan ko. Ninig ko rin ang bawat hakbang niya dahil sa talas ng pandinig ko. Hara! Bitiwan mo si Isabel! Hara! Dumaluhong si Kuya Santi. Hinablot niya ang braso ko. Pilit inaalis kay Isabel. Ramdam ko ang init ng dugo sa bibig ko. Ang galit at ang halimaw na gustong kumawala sa katawan ko. At sa mga mata ni Kuya Santi, nakita ko ang desisyon na parang kutsilyo na itatarak sa pagitan namin. Bunso, huwag mong pilitin to. Bitawan mo siya. Ngayon din. O mapipilitan akong... Hindi na niya tinuloy. Pero kita ko sa kamay niya ang baril na nakasuksok sa tagiliran. Ang baril na ibinigay sa kanya ni Kapitan Rogelio. Kita ko ang nanginginig niyang mga daliri. Para bang bawat segundo, umabagsak sa kanya ang tanong kung handa ba siyang tapusin ako bago pa ako maging halimaw. Kuya, ayoko. Pero hindi ko na makontrol. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak mula sa mesa ang lumang mapa. Ang mapa ni Lola Dore. Sumabog ang mga nakatiklop na papel at doon ko nakita. Parang may sinadyang iwan. Mga guhit ng isang ritual, mga tuldok ng dugo, at latay ng mga pangalan. Sandy, tingnan mo to. Yung iniwan ni Lola. May paraan para putulin ang sumpa. At doon ko nabasa sa sulat ni Lola Dore, ang dugo laman ng tagapagdala ang makakaputol sa sumpa. Isang buhay kapalit ng isa. Piliin niyo ng maigi. Isa lang ang tanong dito. Sino sa atin ang magsasakripisyo? Nakatitig ako kay Kuya Santi. Kay Isabel na nanginginig at may dugo sa balikat at sa lumang papel na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ramdam ko ang bigat ng tanong na yon. Sa bawat hinga ko, ramdam ko rin ang halimaw sa loob ko na handa nang kumawala. Hara! Santi! Isabel! Ano nangyayari dito? Kapitan, kumalma ka. Huwag mong itutok yung kutsilyo mo kay Hara. Kuya, natatakot ako. Paano ako kakalma kung sinasaktan niyo si Isabel? Santi! At talagang hinahayaan mo lang kapatid mong gawin yan kay Isabel? Hindi po sinasadya ni Hara. Hindi na lang talaga niya makontrol ang sarili niya. Pero parang awa mo na, Kapitan. Huwag mong gawin to sa kapatid ko. Anong hindi makontrol? Ano bang nangyayari kay... Santi! Huwag mong sabihin aswang ang kapatid mo! Kapitan, hindi po. Hindi po ako aswang, hindi po. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko na maintindihan itong nangyayari sa sarili ko.
Mukhang may mas mabigat pang problema kaysa sa pagiging aswang ng isa sa kanila, Kapitan. Santi, alam mong mahal mo ang kapatid mo. At kaya mong gawin ang lahat para lang maprotektahan siya. At naintindihan ko yung iyo. Kaya sana, maintindihan mo rin ang suwestyon ko. Anong suwestyon niyo, Mang Ildefonso? Kailangan nating igapos si Hara. Ano? Mang Ildefonso, bakit? Tama si Mang Ildefonso, Santi. Maaring hanggang sa kumalma at bumalik sa dati niyang sarili si Hara. Doon ay pwede na natin siyang pakawalan. Siguro naman hindi magiging mabigat ang desisyon na yon para sa'yo. Isipin yung buhay ng mga inosenteng tao dito sa Bohol ang nakasalalay dito, Santi. At bilang ikaw ang nakatatandang kapatid, alam kong alam mo kung ano ang nakakabuti para kay Hara. Sana pakinggan niyo ang hinaing ko, gaya na kung paano ko pakinggan lahat ng suwestyon niyong gawin ko. Lahat ng ginagawa niyo para sa baryo, sinunod ko. Kaya sana na may pakinggan niyo rin ang sa akin. Kung yun ang tingin niyong makakabuti para kay Hara, sige po, pumapayag ako. Kuya, bakit ka pumayag? Hindi ko na nasundan pa ang sunod na nangyari dahil naramdaman ko na lang ang sarili kong nanlalamig ang kamay dahil sa malamig na metal na posas, pati na rin ang mahigpit na kapit ng lubid sa paa ko. Hindi ko alam kung saan banda naging nakakabuti ang ganito, Miss Anne, o gano'n nakakita ng takbo ng utak ko ng mga panahong yon dahil pare-pareho lang naman kaming hindi alam ang gagawin. Kuya, Kapitan, bakit ganito? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo, Hara. Hindi kita pababayaan. Mananatili ako nakabantay sa'yo hanggang sa maging maayos ka na. Ramdam ko ang init ng dugo sa aking balat. Ang halimaw sa loob ko na parang unti-unting sumasabog, Miss Anne. Ang bawat galaw ko ay puno ng galit at pagnanasa. Pero wala akong magawa. Si Isabel, matatag, hawak sa tabi ko. Pinipigilan ang sarili niyang pangamba. Sigaw lang ako ng sigaw habang binubuhat nila ako papunta sa kwarto ko sa ikalawang palapag ng bansyon namin. Magdasal ka lang, Hara. Magiging maayos ka rin. Sana maging maayos ka. Isabel, ikaw munang bahala sa kapatid ko. Kailangan muna naming manugis ulit para matapos na to. Mag-iingat kayo, Santi. Ako nang bahala sa kanya. Kuya Santi, wag! Wag mo akong iwan dito! Ayoko dito! Ayoko! Pasensya ka na, Hara. Huwag kang mag-alala, bunso. Babalikan kita. Babalikan ko kayo dito ni Isabel. Hindi! Ayoko, kuya! Hara, pigilan mo ang sarili mo na magalit. Mas lalo kang manlalaban. At mas lalo kang lalamunin ng kung ano bang nasa loob niyang pagkatao mo. Hanggat maaari, kumalma ka. Hanggat kaya mo. Parang awa mo na. Pero paano? Parang hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. Hara, kaya mo yan. Basta paniwalaan mo lang ang sarili mo. Kakayanin mo. Isipin mo lang din na kapag nagpalamon ka sa kung ano mang nasa loob mo, ano na lang ang mangyayari sa kuya mo? Maiiwan siya mag-isa, Hara. At kapag naiwan siya mag-isa, baka mawala na siya sa sarili niya. Kawawa lang ng lola during nyo. At kapag nawala ka rin sa kanya, tingin mo, saan siya pupulutin? Kaya mo ba yun, Hara? Marami na kayong nasakripisyo ni Santi. At kung iiwanan mo pa siya sa ere, masasayang lahat ng ginagawa niyo para rito. Hindi ko kakayanin. Ako na lang din ang meron si kuya. Kami na lang dalawa ni Kuya ang magkakampi. Pababayaan ko pa ba siya? Hindi ko kakayanin gawin yon sa kapatid ko. Nakagapos ako sa sahig. Bawat galaw ay ramdam ko ang sakit. Bawat paghinga ko ay puno ng init at takot. Ang halimaw sa loob ko, kumakalaban sa bawat hibla ng aking katawan. Sa tabi ko, nakatitig si Isabela. Hawak ang clipboard at flashlight. Researcher lang siya. Pero parang tanging bagay na nakaalalay sa akin sa gitna ng kaguluhan. Hara, kailangan nating manatiling kalmado. Hawakan mo lang ang lubid. Titingnan ko lang dito sa... Sandali. At doon ko nakita ang tinutukoy niyang tinitingnan niya. Dahil sa gilid ng mesa ko, may isang lumang tape recorder
na nung tinapat sa akin ni Isabel ay napansin naming may nakasulat na huling mensahe ni Lola Doreng. Ang puso ko'y parang tumigil saglit. Dito ko bigla na namang naalala si Lola Doreng. Ano yan? Tape recorder? Anong laman doon? Kung naririnig niyo to mga apo ko, ang haring aswang na minaanan natin, ang ating tagapagbantay, ay hindi iba kundi ang sarili niyong lolo sa tuhod, si Don Lucio de la Peña. Siguro iniisip niyo kung paano. Ano bang nangyari noon? At bakit kailangang umabot sa ganitong punto ang lahat? Alam ko at nararamdaman ko na kapag dumating na ang panahong wala na ako at maiiwan ko to sa inyo, maghahanap kayo ng sagot. Matalino kayong magkapatid, kaya kayo lang din ang pinagkakatiwalaan ko. Ang totoo niyan, nung panahon ng mga Kastila, pinirmahan ng ating pamilya ang isang kasunduan kung saan magsisilbing proteksyon yon para sa dugo natin at lahi. Pero may kapalit, isa sa inyo ang kailangan magsakripisyo upang putulin ang sumpa para tuluyan tayong makawala sa kanila. Kaya piliin ang maigi. At kung dumating man ang puntong makikita ninyo akong nakabulagta, ibig sabihin nun, hindi ako nagtagumpay na isakripisyo ang sarili ko. Mabigat akong napabuntong hininga. Ramdam ko ang dugo sa katawan ko na tila kumukulo. Ang lumang lihim ni Lola, bumagsak sa harap namin. Ang haring aswang, ang aming sariling dugo na nasa loob ng kasaysayan ng pamilya. At sa aking dugo at katawan, nakasalalay ang lahat. Isabel, ito ba? Ito bang nangyayari? Ang lahat nakasalalay sa atin. Simple lang naman ang gusto ko, Isabel. Gusto ko lang namang malaman kung bakit kailangang mawala sa amin ni Lola. Dahil alam ko sa sarili kong hindi ko agad-agad matatanggap ang nangyari sa kanya ngayon. Alam ko, Hara. Alam kong hindi mo ito matatanggap agad. Kahit ako, walang naniniwala sa akin nung sinubukan ko itong ibahagi sa iba sa Maynila. Kaya kahit alam kong mahihirapan ako, hindi na ako nag-atubiling sumugal at pumunta rito. At hindi naman ako nagkamali. Totoo ang lahat ng mga nakasulat sa mga talang ipinadala noon sa akin ni Lola Doreng. At bilang pinagkatiwala niya rin sa akin ang nangyaring to, hindi ko hahayaan na mawala na lang to sa history natin. Ewan ko, Isabel. Basta ang gusto ko lang matapos na to lahat. Mukhang tama rin ako sa sinabi ko. Hindi ang halimaw na namumuhay sa loob ng pagkatao mo ang dapat nating problemahin, kundi kung paano natin naharapin si Don Lucio, ang lolo niyo. Ramdam kong mas humigpit ang kapit ng lubid sa mga pulso ko. Ang bawat galaw ay masakit. At bawat salita ni Lola sa tape recorder ay parang tinutulak ako patungo sa sukdulan. Ang desisyon, hindi ko na kontrolado. Pero ramdam ko ang hangarin ng halimaw. Sabay na takot para sa iba. Kung wala lang si Isabel sa tabi ko, hindi ko na alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Baka nawala na ako sa sarili ko at tuluyan na ngang nagpalamon sa dilim. Hara, hawakan mo lang ang lubid. Titingnan natin ang lahat sa mapa. Tingnan ang sulat ni Lola. Makakagawa tayo ng paraan kahit paano. Basta kumapit ka lang sa akin. Isabel, hindi ko alam kung kaya ko. Kung kaya ko bang pigilan ang sarili ko. Ang dugo, ang init, ang sumpa, at si Kuya. Si Lola Doreng. Binabaliw na ako ng lahat ng yan. Pasensya na kung nadamay ka pa rito kahit hindi dapat. At ngayong nasagot na lahat ng tanong sa utak ko, alam kong malapit na kami sa totoong laban. Ang laban na kung saan kailangan na talaga naming harapin ang tunay na kalaban. Walang iba kundi ang sarili naming kadugo na si Don Lucio de la Peña. Napabuntong hininga na lang talaga ako ng mga panahong yan. Kasi kung hindi nagawa ni Lola Doreng na matapos ang sumpa, ibig sabihin, ganun siya kalupit
At walang patawad kahit sa aming mga apo niya. Dito ako napatanong, hindi na ba talaga matimbang ang dugo kesa sa tubig? Teka, bakit nandito na ako? Wala na akong pausas. Wala na rin akong lubid sa paa. Kahit masakit pa rin yung paa ko, ang malaga ayos na ako. Nakapagpalit na rin ako ng damit. Sino nagpalit sa akin? Umaga na pala. Nasaan na kaya si Isabel? Nakauwi ba kagabi si Kuya Santi? Hara, gising ka na ba? Si Santi to. Pasok ka, Kuya. Gising na ako. Naghanda si Isabel ng pagkain sa baba. Ihatid na lang niya rito sa taas pag natapos na. Hara, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, Kuya. Tungkol saan ba? Umupo ka rito sa kama para magkaintindihan tayo. Hara, gusto kong mag-sorry sa'yo tungkol sa nangyari kagabi. Alam kong nasaktan kita dahil pumayag ako sa gusto ni Mang Aldefonso at Kapitan Rogelio na igapos ka. Sa totoo lang, hirap na hirap akong magdesisyon ng mga oras na yun dahil kapatid kita at ayokong mapahamak ang kapatid ko. Pero wala akong magawa kasi tama rin si Kapitan na nung tayo ang nakikiusap sa kanya, sinunod niya ang gusto natin. Pinakinggan niya ang mga suwisyon natin. Kung iniisip mong masama ang loob ko dahil sa naging desisyon mong yon, gusto kong malaman mo na hindi, Kuya. Ni katiting na sama ng loob, wala akong naramdaman. Siguro nung una, hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo kailangan makaranas nito. Bakit parang ginagawa naman tayong tanga ng mga taong nakapaligid sa atin? Si Lola Doring, kahit wala na siya, miss na miss ko na siya. Hindi ko maiwasang hindi sumama ang loob ko sa kanya. Kasi iniwan niya tayong hindi natin alam ang gagawin, Kuya. Alam kong nandiyan naman sina Kapitan, sina Mang Ildefonso, at si Isabel. Pero hindi ko maiwasang hindi mag-isip na bakit parang gano'n na lang yon. Siguro kung maaga niya tayong sinabihan, kung maaga niyang ipinaalam sa atin na may ganito pala kalaking problema na kinakaharap yung pamilya natin, maiintindihan ko eh. Siya na nagsabi, matalino tayong magkapatid, na pinagkakatiwalaan niya tayo. Pero bakit ganon? Bakit pakiramdam ko hindi naman? Naintindihan ko ang gusto mong sabihin. Pero baka nasabi niya na sa atin. Kaso ang paniniwala natin, ikwento pananakot lang yun ng pamilya natin. Na tulad nung nawala siya, isinusubo na sa atin na merong kakaiba doon sa papel at armas na nakita natin. Pero hindi pa rin natin pinaniwalaan. Pero naintindihan kita. Dahil nga pareho tayong nahihirapan ngayon. Salamat, Kuya. Tsaka sinabi na ba sa'yo ni Isabel kung ano yung nakita niya kagabi? Oo. At kagabi rin, habang nangangaso kami, yung anino na nakita ni Lira sa puno ng bakuran ng mansyon, nakita na namin. At hindi lang siya basta-basta anino. Anong ibig mong sabihin, Kuya? Yun, ang hari ng mga aswang. Ibig sabihin? Makakaharap na natin ang lolo natin. At siyang simula ng lahat ng tohara. Anong gagawin natin ngayon, Kuya? Kailangan nating paghandaan ang pagharap natin sa kanya. Kinagabihan pumunta kami sa silong ng mansyon. Napagdesisyon na namin ni Kuya Santi na kaming dalawa ang haharap kay Don Lucio. Nakausap naman namin sina Kapitan Rogelio na bakapan lang kami pag may nangyari. Nasabihan na rin namin si Mang Ildefonso at Isabel na asikasuhin ng mga pamilya at makaanak-anakan ng mga taga-baryo. Malakas ang hangin pati na rin ang kidlat at kulog ng mga gabing yon. Halata mong may nagbabadyang dumating na delubyo. Handa ka na ba, Hara? Oo, Kuya. At talagang umulan pa talaga. Mukhang pinaghanda ninyo ang pagdating ko. Mga apo ko, mukhang handa na kayong harapin ang kapalaran nyo. Kung inaakala mo magtatagumpay ka sa balak mo sa amin, Haring Aswang, nagkakamali ka. Dahil hindi kami tulad ni na Lola Doring na basta nalang papayag na magpauto sa'yo. Kahit kailan, hindi ka namin nakilala. Kaya hindi kami natatakot na harapin ka. Apo nga kita. Nakikita ko ang katapangan ko sa'yo, iho. Pero nagkakamali ka dahil kahit ang Lola Doring nyo, sinubukan akong pigilan.
Pero nagawa ba niya? Hindi! Kaya huwag na kayong umasang mapuputol ninyo ang sumpa ng pamilyang to. Dahil hindi, alam kong mapapasunod ko rin kayo gaya ng mga nauna. Kuya, ito na yon. Yung nasa mapa, yung bilog sa lupa. Ito yung sinasabi sa sulat. Sa ilalim ng madilim na silong ng mansyon, kita namin ang mga marka sa lupa. Mga guhit ng dugo, simbolo ng ritual. Parang may sariling buhay ang hangin. Umiikot at umiinit ito sa balat. Kung totoong ang dugo mo ang pinagmula ng sumpa, dito na rin matatapos, Lolo! Hindi na kami papayag na may kasunod pa! Kung gusto niyo tapusin, kailangan na may mag-alay. Kayo rin ang pinili ng kasunduan. Kayo rin ang magiging susunod na sisidlan. Kuya, ito yung nakasulat. Dugo ng tagapagdala. Isang buhay kapalit ng isa. At kailangan ako yon. Dahil ako yung nakakaramdam ng malala na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Hindi ikaw, Hara. Ako ang panganay. Kaya ako na lang ang mag-aalay. Hindi, kuya. Ikaw ang natitirang tagapagtanggol. Kailangan mong mabuhay para sa lahat. Hindi na ako nag-isip pa. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang alon ng sumpa. Mas malapit ang haring aswang. Sa gitna ng kulog at sigaw, kinuha ko ang kutsilyo mula sa mapa. Ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko. At nakita ko kung paano lumabas si Don Lucio mula sa anino. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong itsura niya. Hindi ko akalaing mukha pang normal ang mga aswang na nakita ko sa gubat ng mga gabing nakahuli kami nung minsan namin silang tinugis. Pero ito ang nasa harap ko ngayon, na si Don Lucio, ibang-iba. Ang balat niya ay kulay abo na parang nababad sa usok ng bangkay. Punit-punit at parang may mga ugat na gumagapang sa ibabaw. Ang mga mata, pulang apoy na parang hindi napapatay. Ang ulo niya ay may nakalantad na sungay. Malalaki at parang bato na hinulma sa ilalim ng lupa. Ang mga kuko niya ay mahaba at itim, singtulis ng sibat. At sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng lupa. Para bang buong paligid ay yumuyo ko sa kanya. Hindi lang siya halimaw. Siya ang hari ng lahat ng halimaw. Kasunod noon ay ang ingay ng tunog ng kutsilyo at ang pagpatak ng dugo sa lupa. Wag! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Alam ko, tinatapos ko yung sinimulan mo. Pagkalapat ng dugo ni Kuya Santi sa gitna ng mga marka, ay umilaw ang mga guhit. Napasigaw si Don Lucio. Nagliyab ang mga mata niya at isa-isang nagkalas ang mga anino sa katawan niya. Unti-unti siyang lumiit at natunaw, parang abo na tinangay ng hangin. Kasunod nito ay ang pagsigaw ko. Kuya Santi, bakit? Bakit mo inago sa akin ang kutsilyo? Bakit ikaw ang umako ng dapat para sa akin? Para matapos na. Para malaya ka na, Hara. Para wala nang ibang batang makakaranas nito. At saka, kuya mo ko, di ba? Ako ang bahala sa'yo. Gagawin ko ang lahat para mailigtas lang kita at maprotektahan. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ko nang pumikit na lang bigla ang mga mata niya. Napasigaw ako ng malakas at halos magwala sa kinaupuan ko. Hindi ko matanggap na wala na ngayon ang pinakamamahal kong kapatid. Sobrang sakit at pakiramdam ko wala nang paglalagyan ng sakit ang nararamdaman kong iyon. Kuya! Hara, sumilong muna tayo. Isabel ang kuya ko. Wala na siya, Isabel. Wala na akong kapatid. Iniwan niya na ako. Alam ko. Pero huwag kang mag-alala, Hara. Akong bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan. Pasensya ka na. Wala man lang akong nagawa. Hindi ko alam kung paano ako makakapagsimula. O kung may buhay pa ba para sa akin pagkatapos ng lahat ng to.
Gusto ko na lang matapos to, Isabel! Namatay ang Haring Aswang dahil sa ritual ng dugo ng sariling lahi namin. Ang dapat na nakababatang kapatid na magsasakripisyo para maputol ang sumpa ay naging baliktad dahil siya ang naiwan. Habang ang panganay na anak naman na nagsakripisyo at itunuring na tagapagtanggol ng buhol. Nasira ang generational trauma at generation cycle na matagal nilang pinagpasapasahan at ang alaala ng kanilang lahi na dala ang siyang naiwan. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng pansin. Bukod doon ay nabigyan pa ng tsansa na ma-air dito sa channel niyo. Sana meron kayong natutunan sa kwento ng magkapatid na Hara at Santi. Dahil ako, marami. Na hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa puso't isip ko. Ipaparinig ko to kay Hara once na ma-air na. At sana matuwa siya na kahit papaano, nakahanap ako ng paraan para manatili pa rin nakatatak sa mga alaala ng ibang tao ang sakripisyo na ginawa ng Kuya Santi niya para sa pamilya nila at sa buong lugar nila. At sana, mabigay na rin niya sa sarili niya ang pagpapatawad na deserve naman niya. Hanggang sa muli, Isabel.